Pamagat. Ang alamat ng luntiang bundok. Simula. Sa isang payak na nayon na tinatawag na bituin. Namumuhay ang isang batang mang-uukit ng kahoy na si Alon. Mahilig siyang magpinta ng mga larawan ng kalikasan at mga mitolohiya sa kanyang mga likha. Isang gabi, habang siya'y nag-uukit sa ilalim ng liwanag ng buwan, may napansin siyang kakaibang liwanag na nagmumula sa luntiang bundok. Naabala sa mga alamat at kwento na sinasabi ng mga matatanda. Napag-alaman niyang may isang diwang bantay ng bundok na tahimik na nagmamasid at nag-aalaga sa kalikasan. Gitna. Dahil sa kanyang matinding kuryusidad, nagpa siya si Alon na tuklasin ang bundok. Habang siya'y umaakyat, napansin niyang may mga hayop at halaman na tila nag-aabang sa kanyang pagdating. Sa kanyang pag-akyat, nakatagpo siya ng isang diwata na may mahabang asul na buhok at mata na kumikislap tulad ng mga bituin. Siya ay si Lyra, ang diwata ng kalikasan, na mahigpit na nagbabantay sa luntiang bundok. "Bakit ka narito, Alon?" tanong ni Lyra. "Hindi lahat ng tao ay nakakakita sa akin. Gusto ko po sanang malaman ang mga lihim ng bundok na ito," sagot ni Alon. Dahil sa matabil na puso ni Alon at kanyang pagmamahal sa kalikasan, pinagkalooban siya ni Lyra ng isang kakayahan. Binigyan siya ng kapangyarihang makipag-usap sa mga hayop at mga puno, at makakuha ng kaalaman mula sa mga ito. Pinayuhan siya ni Lyra na ingatan ang kapangyarihang ito at gamitin ito sa mabuting paraan. Habang tumatagal, nalaman ni Alon na may banta sa luntiang bundok. Isang masasamang nilalang, si Daker, ang maitim na salamangkero, ay nagtatangkang sakupin ang bundok at gamitin ang kapangyarihan nito para sa kanyang pansariling interes. Tinipon ni Alon ang mga hayop at mga hilay upang makipag-alyansa at labanan ang masamang plano ni Daker. Wakas. Dumating ang panahon ng labanan. Sa tulong ng mga hayop, mga halaman, at ng kapangyarihang ibinigay ni Lyra, nagpakita si Alon ng katapangan. Lumaban siya sa ibubungang kadiliman ni Daker. Ang laban ay puno ng sigaw at alon ng mahika. Pinaikat-ikot ni Alon ang kanyang mga kaalyado. At sa wakas, nabihag nila si Daker sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap. Matapos ang labanan, nagpasalamat si Lyra kay Alon at ipinakita ang simbolo ng pagkakaibigan nila. Isang magandang kwintas ng mga dahon at bulaklak. "Ikaw na ngayon ang tagapangalaga ng luntiang bundok, Alon," wika ni Lyra. "Patuloy mong ipaglaban ang kalikasan at itaguyod ang kapayapaan." Nagtapos ang kwento sa isang masayang pagsasalo-salo sa nayon ng bituin, kung saan ipinagdiwang ang tagumpay at kabutihan. Si Alon ay hindi na lamang isang mang-uukit, kundi isang bayani ng kalikasan na patuloy na nagtatrabaho upang ingatan ang luntiang bundok at mga alamat nito para sa mga susunod na henerasyon.